Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si Senator Robin Padilla na medyo nagalit na itong si Senator Robin Padilla. Dahil ipinagtanggol niya itong si former President Duterte, no? Ipinagtanggol niya dahil sa mga batikos ng ilan sa ating mga kongresista. Okay, isa na dito si Franz Castro. Alam niyo naman itong si Franz Castro na hanggang ngayon galit na galit sa mga Duterte, no? Ito ay tungkol sa mga banat ni Franz Castro diyan sa Ayungin Shoal. Okay? Na nag-promise raw, no, ang Pilipinas tungkol nga dito sa ang China ang nagsabi na nag-promise daw tungkol dito sa BRP Sierra Madre. Okay? Na parang pinagbibintangan na itong si former President Duterte tungkol sa issue na ito. Okay? Yan ang alamin natin, no? May video akong ipapakita sa inyo na nagsalita itong si Robin Padilla at medyo galit na galit at ipinagtanggol si former President Duterte. Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat itong balita na ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube, Donmar TV, 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe at follow sa YouTube at sa Facebook sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. At mabilis lang ito, Overdose Coffee sa mga audience ko dyan sa Dumaguete City. You can visit Overdose Coffee. Malapit yan sa Philtrust Bank sa Silliman Avenue. Okay, happy Founders Day pala sa Silliman University, no? Paaralan sa Dumaguete City. Okay, masarap yung mga coffee nila sa Overdose. Merong hot and cold at nagsiserve rin sila ng mga cakes, okay? So, panoorin natin itong statement ni Senator Robin Padilla na ipinagtanggol itong si former President Duterte tungkol sa mga batikos ng mga ilang senador. Isa na dito si Franz Castro. At ito ay tungkol sa China, sa Ayungin Shoal. Okay? At ang Pilipinas, yung tension dyan. So, let's play the video. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ginoong Pangulo, ito pong sunod-sunod na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismis patungkol po sa mga Pangulo daw na nagtraidor sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang ating kasama ni Senator Jinggoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang pong ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MV Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay pinatunayan din ng ating dating kalihim na si Medialdea patungkol po rito. Tama. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics. Correct. At hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines. Maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Ayan, nagsalita na sa Senado itong si Senator Robin Padilla, no? Klarong-klaro na ipinagtanggol si Duterte, no? Former President Duterte. Unang-una, no?
halos lahat ng presidente ay question na dito tungkol sa ayungin. Yan sa sabi ng China na meron raw nag-promise na alisin ang BRP Sierra Madre dyan sa ayungin. Okay? Oh. Tinuturo na dito halos lahat ng presidente. Si Erap, no, ipinagtanggol ng kanyang mga anak na mga senador. Di ba? Na hindi si Erap ang nag-promise dyan. Lately, itong si former President Arroyo rin, ipinagtanggol ang kanyang sarili. Nagbigay ng official statement si Arroyo na walang kasunduang ganun. Ngayon naman, itong si Franz Castro, todo bintang, parang binibintangan na hindi raw nagsalita itong mga Duterte tungkol dito. Si Duterte naman ang question tungkol dito. Kaya itong si Senator Robin Padilla ay nagsalita na dyan sa Senado. No? Sabi pa nga ni Senator Robin Padilla, unang-una, si Duterte ay master sa geopolitics. Tanga lang siguro si former President Duterte pag gawin niyang ibenta itong Pilipinas. Di ba? Alam mo, Franz Castro, itong si former President Duterte, hindi ito tanga kagaya ninyo na ganun na lang mag-promise sa China. Okay? Baka akala mo mahina ang utak ng aming former President Duterte. Hindi yan kagaya sa inyo na putak na ng putak, tira lang ng tira. Okay? Ito yung statement ni Franz Castro para makareact tayo. Okay? Castro recalled that on May 6, 2021, ito ay panahon pa na presidente pa si former President Duterte, Duterte called the country's arbitral victory a piece of paper that he can throw away in a trash bin. Duterte said the ruling, affirming the Philippines' sovereign rights in this exclusive economic zone is just a piece of paper that led to nothing. Yan daw ang sabi ni Duterte. Ibig sabihin, si Duterte raw sinabi na yung pagkapanalo natin kay ito lang ano ba? Ito lang ba ang basihan mo, Franz Castro, sa sinabi ni Duterte? Na sinabi dati noon ni former President Duterte na yung arbitral victory nung panahon ni Presidente Pinoy ay papel lang yun. Yan ang sabi ni Duterte. Papel lang, talagang papel na naman yun, di ba? Para sa akin, walang magagawa ang Pilipinas kapag yun ay hindi yun i-recognize ng China. Kung hindi yun papansinin, yung arbitral victory na ginawa ng mga mga dilawan sa panahon ni Pinoy, wala tayong magagawa if ang China hindi yun papansinin. Yung arbitral victory. Tayo nga ang nanalo diyan sa arbitral victory. Mayroong kasunduan, mayroong papel, mayroong naatin yan. Pero wala tayong magawa kung ayaw ng China. Kasi sa kanilang sariling belief, sa kanila yan. So kapag pupunta tayo dyan, titirahin na naman tayo ng water cannon, ililaser na naman tayo. Kasi hindi nila ni-recognize yan, hindi nila yan pinapansin. Yan ang ibig sabihin ni former President Duterte tungkol dyan. Okay? Sige, sa atin yan. Pero, hindi sila maniniwala dyan. Diba? So ito pa. Ito pa yung balita tungkol kay Castro na tinitira si former President Duterte. The lawmaker also pointed out that Duterte had even met personally with Chinese President Xi Jinping in Beijing. But what they discussed still has to be disclosed. Okay. Dahil daw sa pagkikita nitong si President Duterte, former President Duterte, sa China, na nandun si Xi Jinping, yung leader ng China, trahidor na itong si Duterte. Yun lang ba ang basihan mo, Franz Castro? Dahil nakipagkita ito? Ha?
Oh, siya na ang nag-promise na ibenta yung at alisin yung BRP Sierra Madre dyan. Yun lang ba ang basihan mo dahil nagkita doon? Okay? Duterte was just invited to go to China. Ha? Insulto yan pag i-decline kapag hindi pupunta si Duterte doon. Okay? Nung panahon pang presidente pa itong si former President Duterte sa Pilipinas, they've been friends noon pa, no? So in-invite itong si Duterte na pumunta si China, so pupunta siya, 'di ba? Dahil ayaw niyang mainsulto ang China, no? At isa pa doon, ang purpose ni former President Duterte doon para mabawasan yung tension ng Pilipinas at yung China. Dahil alam naman natin to, mataas na naman ang tension dito sa China at Pilipinas dahil nga dito sa pagtatayo ng mga base militar dyan sa norte. 'Di ba? Alam naman natin pumalag yung China. Gusto lang ni former President Duterte na mababawasan yung tension. Yun ang pag-analyze ko dyan, ha? At saka ipinakita ni former President Duterte na is a friend. Philippines is a friend. Well, hindi kami nakipag-away dyan. Alam ko namang itong si former President Duterte, tutol siya dyan. I know, deep inside, natutol siya dyan sa pagtayo ng mga base militar dyan sa norte. Pero ipinakita pa rin ni Duterte na hindi kami kalaban ang Pilipinas. Okay? Ito pa. She added that, ito yung sabi ni Franz Castro, she added that Duterte is, or even his daughter, Vice President Sara Duterte, has not been heard or issued any statement denouncing China for attacking the resupply mission to BRP Sierra Madre. Alam mo, Castro, no? Tahimik lang yan si Vice President Inday Sara Duterte. Tahimik siya sa issue na ito dahil ayaw niyang makialam dito, no? Hindi yan kagaya ng dati nyong, hindi yan kagaya ninyo mismo. Diyan, Makabayan Black at yung mga kakampi mo dyan, Franz Castro, na laging nakikialam. Si Vice President tahimik lang yan dahil hindi yan nakikialam. Hilig kasi kayo makialam eh. Di ba? Hindi ugali ni Vice President Inday Sara Duterte ang makialam. Kagaya ng mga pinklawan dyan kay Leni Robredo, kagaya ng dating Vice President Leni Robredo na laging nakikialam sa mga hindi niya trabaho. Nakikialam kay, even nga, nakikialam kay former President Duterte, nakikialam sa presidente. Si Vice President hindi mangingialam yan kay PBBM. Trabaho yan ni PBBM yung ibang trabaho. May trabaho rin diyang sino yung makig-deal ng tungkol dyan sa China, ng agawan ng arbitral ruling na yan. Or yung arbitral na tinatawag dyan sa Ayungin Shoal na yan. No? Hindi ugali yan, Franz Castro, ng mga Duterte at mga Marcos. Kagaya ninyong laging nakikialam, nakipagdebate, no? May assign na dyan. Okay? So, doon kayo tumahol sa mga assign dyan sa Ayungin Shoal. Kung sino man assign dyan. Yung ating mga secretaries assigned dyan. Doon ka magtahol ng tahol. Diba? Lagi ka namang kasi ito lang yung analysis ko. Inggit ka kasi sa mga Duterte at mga Marcos. Kaya tinitira mo na. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating comment section tungkol dito sa batikos na naman dito kay Franz Castro, kay former President Duterte. Natahimik raw itong si VP Sara tungkol sa issue na ito. At si former President Duterte raw ay trahidor. Anong masasabi na dyan? I-comment, i-react. Lahat ng mga komento nyo atin yung babasahin. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? I-like, i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube. I-subscribe, i-follow ang Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. God bless sa inyong lahat.